Dinayo ng mga balikbayan na ito ang Dolomite Beach sa Maynila na patok na pasyalan ng mga lokal at dayuhang turista. Hindi sila pumunta para lamang mamasyal, kundi para makiisa sa Coastal Cleanup Drive kasama ang iba pang volunteer groups. Ang United Filipino Global, actually marami din umuwi no, iba't ibang bansa. Ang OFW, Balik Tanaw kay PRRD. Bilang isang Duterte legacy, ang Dolomite Beach kami po. Nasa kalahating kilometro ang haba ng Dolomite Beach Project sa kabaan ng Ross Boulevard sa Maynila na binuksan sa publiko noong Hunyo 2022. Batay sa datos mula January hanggang December 2025, nasa 5 milyong katao ang dumalaw sa Dolomite Beach. Magkahalo po yan ng mga foreigner at lokal na mga turista. Bukas ang proyekto na ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang araw ng Linggo. Maliban na lamang sa araw ng Huwebes kung saan ito ay nakatalaga para po sa maintenance activities. Pero marami ang nakiusap ng mga foreigner na sana raw buksan ang proyekto na ito mula alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi tuwing Huwebes, na siyang pinagbigyan naman ng mga tagapamahala ng Dolomite Beach para po masilayan ang sikat na Manila Bay sunset. Para sa mga balikbayan, legasiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang proyekto dahil patuloy ito napapakinabangan ng publiko. Ngunit may panukalang paimbestigahan sa Kamara ang proyekto dahil may kaugnayan daw ito sa mga pagbaha sa Metro Manila. Tutol naman dyan ang ilan sa aming mga nakapanayam. Ano pong connect ng, ano po, parang wala naman siyang connection po kasi napakalayo. Siyempre sa akin, hindi. Bakit po, ma'am? Maganda na to sobra Taga dyan lang kasi kami, dati yung baho dito. Tapos, bakit ano pa, di ba? Ang ganda-ganda na nga. Diin pa ng mga kritiko, nakababara umano ang Dolomite Beach sa 3 pangunahing drainage system sa Metro Manila at tinawag pang cosmetic project lamang. Pero kung si Nanay Rosalinda ang tatanungin, mahalaga ang proyekto para makalanghap ng sariwang hangin ang kanyang apo. Okay naman. So far, malinis nga dito kaya compare sa kabila. Oo, at saka dinalan nyo nga yung apo nyo dito, ma'am. Yes. Meaning, safe dito sa mga bata. Kahit simoy lang ng dagat, Pwede na. pwede na. Batay sa pamantayan ng DENR, dapat ay nasa 100 mpn per 100 ml o mas mababa ang fecal coliform level para maging swimmable ang isang lugar. Batay sa pinakahuling datos, ang Dolomite Beach ay nasa 10,000 mpn per 100 ml na hindi pa rin daw pasado sa swimmable standard. Noong 2019, bago ang rehabilitasyon ng Manila Bay, umabot sa 10 million mpn per 100 ml ang naitalang bacteria level sa parehong lugar. Patuloy ang DENR ngayon sa pagpapabuti sa kalidad ng tubig sa Dolomite Beach para ganap na itong mapaliguan ng publiko. Ma'am, itong project daw ay may kaugnayan sa pagbaha sa Metro Manila. No, hindi po kami yung flood control po ang atupagin nila. Yun na lang po. Tapos nung nagawa na ito, malinis na, kitang-kita ninyo, very clear ang water. Tapos sobrang linis na. Ngayon, paimbestigahan nila. Anong gagawin nila dito? Sana, magpasalamat na lang sila sa kay Tatay Digong. Hindi itong huling aktibidad ng mga OFW para pasalamatan ang legacy projects ni former President Duterte, lalo na sa kanilang sektor. Patuloy din silang susuporta sa legal battle na kinahaharap ni FPRD sa ICC dahil para sa kanila, ang kanilang Tatay Digong ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. So ito ay handog namin kay PRRD dahil sa ginawa niyang sa administration niya, sa panahon niya, kami po ay naririnig, ang aming boses ay naririnig, which is the Department of Migrant Workers, OF Bank, and OFW Hospital, na ngayon po ay nai-enjoy ng ating mga OFWs at family of OFWs. Love you,